Sa mga oras na pala ito ay mangunguha tayo ng talbos ng kalabasa. Dahil napag-isipan naming mag-asawa na pumunta dito sa farm ng mag-asawang Abubakar at Noresa para manguha ng mga pwedeng ulamin. Sa tagal din na nabisita ang farm na ito ay tumubo na rin yung mga tinanim ng asawa ng pinsan namin na si Foreman Kahar. Malaking paginabang na rin na bago sila bumalik sa lugar namin ay nag-iwan sila ng mga pananim dito. Kung sakaling mapanood yung mag-asawang video na ito, maraming salamat sa inyong mag-asawa. Dito ay tinulungan tayo ng isa sa kasamahan natin na si Mr. Gabriel o mas kilala sa pangalan na dito ay sunod ko na naman tinungo ang tanim ng pipino, baka sakaling may bunga na. At ayun na nga, habang sinisilip ko ito sa ilalim, may nakita tayong dalawang bunga ng pipino na pwede nang pitasin. Siyempre, sa tulad naming mahirap, malaking bagay na ito, dagdag sa mga uulamin namin. Dahil kaming mahirap, maliit man o malaki ang dumarating sa amin, ay malaking blessing na yon. At dito, nagtingin-tingin pa ako habang naglalakad, baka sakali madagdagan pa ang mga napitas namin. Nang wala na akong mahanap na pipitasin gulay, tinawag ako ng asawa ko dahil may nakita siyang bunga ng suwa at pitasin ko na daw ito. At dahil hindi naman kataasan yung puno ng suha ay tumungtong na lang ako sa puno ng niyog para ito ay abutin. Nang mapitas ko na ito ay dahan-dahan na ako bumaba para iabot sa asawa ko. Nang makuha ng asawa ko ang bunga ng suha ay kanya itong daling-daling binalatan. Dahil bukod sa makatas yung suha pag bagong pitas ay sobrang matamis daw ito. Habang binabalatan ng asawa ko yung suha ay bising-bisi naman ang isa sa kasama namin para gumawa ng hiyawan namin. At habang gumagawa ng hiyawan si Mr. Gabriel ay dali-dali ko na rin hinugasan dito sa may flowing yung mga dala naming isda. At dahil wala kaming dalang asin pampahid sa isdang ito ay gumamit na lang ako ng dahon ng kalabasa para matanggal ang kanyang lansa. Isa din itong paraan ng pampatanggal ng lansa ng isda at dulas ay dahon ng kalabasa. Lalo na pag ang isda ay hito tulad nitong inuhugasan ko. Dahil yung mga ganitong uri ng isda ay bukod sa sobrang madulas ay napakalansa pa. Nang matapos nga nating hugasan ay dali-dali ko na rin ginuhitang paslice para maganda yung pagkaluto niya sa loob. At nang matapos nga na natin lagyan ng paslice ay agad na natin isinalang sa ihawan. Ayan na po siya guys, hihintayin lang natin yan ng mga ilang minuto para maluto. Kunting taste na lang sa mga kasamahan namin na kumakalam na ang mga sikmura. At habang hinihintay naming maluto ang aming inihaw, dito na pagdesisyon na naming tatlo na pumunta na lang sa may sagingan para maghanap ng iba pang pwedeng mapakinabangan. Siyempre tulad ng saging at puso. Sa pagdating namin dito sa may sagingan ay agad nakakita ang dalawang kasamahan ko ng hinog na papaya. At dahan-dahan na itong sinungkit ni Mr. Gabriel habang si Budoy naman ay nakaabang para saluhin kung sakaling mahulog man. Siyempre magaling yung taga-sungkit kaya hindi na ito nahulog. Nang makuha ng dalawang pogi ang hinog na papaya ay dali-dali naman itong pinutol ni Gabriel ang puno ng saging dahil malalaki na daw ang bunga nito. Nang matumba na ito ay agad naman niya itong nilapitan para tanggalin yung mga dahon sa kanyang puno. Ganun talaga, kailangan niya matanggal ng maayos yung kanyang mga dahon para maayos din niyang matanggal yung kanyang bunga at maging maingat na rin para hindi masugatan ng bulo yung kanyang bunga. Dahil sayang din naman kung may mga ilang pirasong matamaan pa ng bulo. Nang matanggal na niya yung bunga nito ay agad naman niya itong dinala sa amin para ipakita. Di pa niya na ilalatag sa lupa ay nakikita ko ng malalaki na talaga siya. Ayan na siya guys, sobrang malalaki na talaga yung kanyang bunga at gurang na. Nang makuha na namin yung bunga ng saging ay may nakita kami dito pusong loyal kaya akin itong sinungkit. Dahil ito yung masarap sungkitin, hindi ka pahirapan at lalong hindi ka paiyakin. Hindi tulad ng pusong sinungkit mo na pinahirapan ka pa at pinagod ka pa bago mo makuha tapos sa huli ay papaiyakin ka rin. What a bar. O diba, ang ganda ng ngiti pag pusong loyal ang nasungkit. Nang matapos na kaming manguha ng saging at manungkit ng pusong loyal ay isa-isa na namin itong dinala para makauwi na. Dahil naghihintay na rin ang asawa ko at iba pang mga kasamahan namin. Bago pala matapos ang video na ito, shoutout nga pala sa lahat ng followers ko. Maraming salamat sa inyong suporta. At shoutout din sa mga kababayan nating OFW. Ingat kayo palagi. Follow, like, and share sa ating mga video.